Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay inyong matutunghayan ang unang episode ng Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Ako po si Soldier She at ang aking kasama po ay ang nag-iisang Soldier Cindy. Soldier Cindy, ano po bang meron sa programang ito? Magandang araw, She. Ang programang ito ay ginagawa natin para mapakinggan ang kwento ng buhay ng bawat isang Kristiyano sa Manila Tondo Core. Layunin natin na sa pamamagitan ng bawat buwan ng episode, makikita at maramdaman ang halimbawa ng pananampalataya mula sa pagpupunyagi, paglilingkod hanggang sa mga himala ng Diyos sa kanilang buhay. Dito, hindi lang basta kwento ang ating ibabahagi. Ito'y mga kwento ng pagbabago, ng inspirasyon. Kung paano nga ba ang tunay na buhay bilang Kristiyano sa bawat hamon at biyayang natatanggap. At sa pagsasama natin sa interview sa bawat buwan, patuloy nating nabubuhay ang pag-asa at pinapalago ang ating pananampalataya. Napakaganda po pala ng programa ito, Ate Cindy. Kaya nga sa unang episode natin, special talaga. Dahil ang episode na ito ay ang ating Founders Month special. Kaya naman, kilalanin na natin ang una nating panauhin ng ating current Corps Officer na si Lieutenant Nathaniel Andag. Malalaman natin ang kwento ng kanyang buhay at kung paano pinakita ng Panginoon ang kabutihan sa kanyang buhay. Magandang umaga po, Lieutenant. Welcome po sa ating programa, Kwentong Kristiyano, Tunay na Buhay, Tunay na Pananampalataya. Marami po akong katanungan sa inyo. Ready na po ba kayo? Handa na po. Handa na po. So, Lieutenant, ipakilala niyo naman po kung sino si Lieutenant Nathaniel Andag. Okay, so once again, so mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. By the way, my name is Lieutenant Nathaniel Andag. Ako po ay nanggaling pa sa Mindanao at ang pinaka-hometown ko po ay ang General Santos City at si Lieutenant Nathan ay 31-year-old na at ngayon po ay isa na po akong ganap na pastor o tinatawag po natin Corps Officer under the banner of the Salvation Army. Ka 31 na po pala kayo. Yes, 31 na. Ayan. Lieutenant, dati na po ba kayong Salvationist? Or kung hindi po, paano po kayo napunta sa Salvation Army? Okay, so si Lieutenant Nathaniel po ay originally po ay nanggaling po ako sa ibang simbahan na kung saan that is our minulatan na simbahan at nakarating ako or nakilala ko ang Salvation Army dahil sa meron ako isang kaklase na kung saan siya po ay isang Salvationist doon po sa atin sa Mindanao, which is ang kanyang home corps ay Levy Corps. At naging kaibigan ko siya, naging matalik na kaibigan. At dumating sa point sa buhay ko na kung saan ay doon na ako nagsisimba, doon na ako nagpapagamit sa Panginoon, hanggang dumating talaga sa point sa buhay ko na tinawag na ako ng Panginoon sa tulong din ng aking Corps Officer that time na sina Captain Cardinals. So, Lieutenant, paano niyo po nalaman na may calling kayo o tinawag kayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya? Alam mo, Chen, naalala ko nung ako ay 7-year-old. May maraming beses na kung saan the moment na ako po ay nakatingin sa aming pastor dati, sabi ko gusto kong maging katulad niya. And that was 7-year-old. And of course, ang confirmation din talaga na ako po ay tinawag ng Panginoon sapagkat may pinanggalingan ako na isang simbahan na kung saan meron pong tinatawag na prophecy. And this prophecy na nangyari sa buhay ko, tunay na naganap yun. The first prophecy is sinabi sa akin na ako daw po ay gagamitin ng Panginoon, hindi doon sa simbahan na yun, hindi mayroong pagdadalan sa akin na isang malaking gawain. At pangalawa naman, na kung saan napangusap ng Panginoon sa kanya, na ako po daw ay tinatanong ako ng Panginoon kung kaya ko ba daw iwanan ang aking profession para sa maging lingkod ng Diyos. At alam mo ba siya, ang nangyari din sa akin ay behind my back, sabi ko, pero sabi ko pwede naman akong maglingkod
doon sa church na yon na kahit hindi ko isusurrender yung profession ko. Pero along the way, nakita ko pala din, alam mo ba, nakita ko along the way, nung nakarating ako sa Salvation Army, that is a confirmation na, ay, ito yung unang prophecy. Na kung saan iiwan ko yung simbahan na yon at ako'y maglilingkod. At pangalawa ay, nung inorient ako ng CEO ko that time na ganito ang Salvation Army, the moment na papasok ka sa pagiging pastor or officer, kailangan mong iiwan ang iyong profession. So, that is a third na confirmation na tunay nga na tinawag ako ng Panginoon. At naalala ko pala siya, nung ako ay second year college dahil nagsimula ako ng pagiging working student since grade 4 and that was 4-year-old. Tapos, dumating sa point sa buhay ko that time na parang pagod na pagod ako. Pero merong lumabas sa bibig ko that time, sabi ko na, Lord, gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. And after that, papasok ko sa Bible school. So, naalala ko lahat ng mga bagay na ito. Kaya, namamahal ko sa Panginoon sapagkat ito na ako ngayon. At all of that na mga prophecy na nangyari sa buhay ko ay naganap siya. So, that was my story kung paano ko masasabi na at na-confirm na tunay nga na ako ay tinawag ng Panginoon. Matanong ko lang, ilang taon po kayo pumasok ng training college? Okay, kung hindi ako nagkakamali, 2019. I think that is 26 or 27-year-old. Ang bata niyo pa po pala pumasok nun. Nung pumasok po kayo ng training college o habang nandun na po kayo sa training college, may time po ba na tinanong yung sarili niyo, tama ba na may calling ako? O tama ba yung pinagkalob sa akin ng Diyos? Okay. Alam mo siya, nung at the very young age kasi, since nakwento ko nga sa'yo kanina na yun yung mga karanasan ko sa Panginoon, at a very young age, gusto kong maging pastor, gusto kong maging katulad niya. So alam mo po na merong mga times talaga sa buhay na para bang may mga circumstances na minsan para bang kine-question mo kung tunay kang tinawag ng Panginoon. Pero at the end of the day, wala pa naman akong naalala na kung saan nagtanong ako sa Panginoon na, Lord, tunay ba na tinawag mo ako? Because in my heart talaga, nakita ko din along the way na may mga times kasi na gusto kong gawin ang mga bagay na ito. Yung, alam mo yung makamundo. Pero may marami ding beses din na tinatry ko, pero at the end of the day, ayaw ko, parang hindi ako masaya. Kasi naalala ko din na nung kami ay siguro, nandun pa ako sa Mindanao that time. Sabi, meron akong mga kasama din na punta tayo sa diskuhan, something like that. Alam mo, sabi ko, because of curiosity, sabi ko, sige, pupunta ako. Pero you know what happened? Pagdating ko doon, hindi ako masaya. Tapos naalala ko din, nung kami din ay nag-graduate kami sa high school dati, nagkaroon kami ng, alam mo yung outing with our classmates. Tapos nag-iinuman sila. Pero alam nyo talaga, habang ginagawa nila yun, in my heart, it's something na ayaw ko talaga. Hindi mo po talaga sinubukan? Hindi ko sinubukan. So, ang ginawa ko na lang, habang nag-iinuman sila, so yung mga klase ko din ay ibang Christian, nandun kami sa isang gabi, naliligo na kami. Some of them, they are, di ba, drinking yung mga alcohol. So kami, hindi. They're trying na, sige, uminom ka, pero at the end of the day, hindi talaga. So, yun yung mga confirmation ko na kung saan, hindi ako nag-doubt na tinawag ako ng Panginoon. Eh, ngayong pastor po kayo, ano po kaya yung mga hindrances bilang pastor po? O personally po, or may specific scenario po ba na sobrang hirap pala nito maging pastor? Parang yung mapapaisip po talaga kayo. Opo. Alam mo, personally, Sheno, I'm just speaking regarding sa bagay na yan. In my heart, feeling ko hindi naman tao ang sabihin, ano yung naranasan ko na parang nakakapagod ba or parang ayaw ko na Panginoon. Ano matatutunan minsan personal reason is not all about the people but it's all about personal. Yung parang hindi naman dumating kasi tinatry ko din ang sarili ko na Lord, dahil ba isa pa malaki yung gawain Panginoon, dahil ba ang mga tao hindi nakikinig, ang matigas ang ulo. Pero at the end of the day, hindi ko talaga nakikita yun siya. Ang nakikita ko, mas ang sarili ko pa na, alam mo, isang tao, meron din naman talaga ako mga times na para bang papagod physically. May mga times din na para bang nalulungkot ka dahil minsan siguro nag-iisa si Lieutenant. Or may mga times na para bang
ako, hindi naman ako naging perfecto. Meron din ako mga karanasan ng unang panahon na minsan ba para bang, minsan bumabalik siya na para bang, uy, gawin mo ulit yun. So, it's not all about the people, but it's all about me. And that is why, ang naging inspire, baliktaran niya siya eh. So, ang tao, kayo, na nakusan, ibinigay sa akin naman kayo, yung nag-inspire sa akin, na kailangan ko ituloy ang pagiging pastor o lingkod ng Panginoon. Sa papunta ng bilang pastor, may ano po ba, may isang tao po kayong pinagdasal po talaga na, Panginoon, tulungan mo ko na mabago siya, Panginoon. Kumbaga, halimbawa po may miyembro na dumating, tapos parang nakikita mo po yung hirap ng buhay niya. Yung pinagdasal mo talaga. Yes, opo. Alam mo, marami akong experience niyan siya regarding sa mga tao. Marami. For this is my second appointment. No? So, doon sa first appointment ko, marami mga tao na kung saan parang ang hirap-hirap ng buhay. Pero at the same time, nakita ko din mismo kung bakit sila naghihirap. It is because of, alam mo yung lifestyle, hindi talaga nakapokus, hindi naka-inline sa Panginoon. And that is why I'm praying to them at the same time, tinuturuan ko talaga sila sa mga bagay na hindi yan nararapat sa Panginoon. And along the way, nakita ko din na niluluhod ko sila, niluluhod ko siya, pero yung time na kung saan nakinig siya, alam mo ba, na gumanda, umayos yung buhay nila. So yun siguro yung mga experience ko at hindi lamang yung isang tao. Marami pang mga tao kung na-experience na nung time na inalaw nila sa kanilang sarili na makinig sa kanilang pastor, the moment na mayroon silang problem, pupunta sila sa akin, we do prayer at nakita din nila kapangyarihan ng Panginoon sa kanila. At kapag kinakausap ko kasi sila, nilulod ko na yun kapag gabi na. After nagipag-usap before I'm going to sleep, pinipigtay ko sila. Nakwento niyo po nung pangalawang appointment niyo po ito. Ano pong naramdaman niyo nung nalaman niyo na dalawa ang hahawakan niyo? Isang school at isang malaking simbahan, lalo na po single po kayo. Ano po naramdaman niyo? Alam mo, niyo? sa totoo lang siya, ang first naramdaman ko ay parang pagkalungkot. Siguro, first of all is parang hindi ko pa kasi parang I'm not ready na sa kailangan ko na ba talagang lumipat yung nakita ko yun. So, ang first nung nalaman ko, nung nakita ko gagad yung sulat, and that is confidential kada time, so hindi pa kailangan ilabas. So, kailangan ko siyang intimin. Nung nakita ko siya, that was, kailan ko nagkamali, April 4, tapos wala akong tulog buong gabi. Iyak nang iyak ako, pumunta ako doon sa Mercy Seat, pumunta ako doon sa Mercy Seat, umiyak ako doon sa Panginoon. Hanggang kinabukasan, iyak nang iyak ako. Kasi para bang hindi ako ready. Tapos, after kong iniyakan yun, alam mo, nangusap din ng Panginoon sa akin, na sa anak, you need to follow me. Kailangan mong mag-obey doon sa appointment na ibibigay sa iyo. And after noon is nakita ko yung dalawang appointment. Sa totoo lang, to be honest, na-excite ako. Bakit ako na-excite? Kasi siguro merong nature in me na kung saan parang bang ayaw kong gusto ko pang alam mo yung ipan pa, yung kumbaga palang kapag last week, gusto ko pang binatin, gusto ko pang ilabas kung ano pang kaya kong gawin for God's glory. Para bang meron kasi in my heart kasi na kung saan ayaw ko doon mag-focus sa majority hanggang dito na lang ba ako. Kasi feeling ko din, nung nandun ako sa dating appointment ko sa Bulacan ko, nagkaroon din ako ng parabang, may safe na ako dito, okay na ako dito, alam ko na kung sino yung mga assets, sino yung mga labitan, parabang naging comfort zone ko na siya. Which is, nakikita ko sa sarili ko, parang hindi na ako nagiging productive. So, honestly speaking, na-excite ako. At the same time, mabigat naman talaga siya, pero mas nangingibaba ang excitement. Kasi ito lang kasi nakakatuwa kasi, after kong umiyak sa Panginoon that time, alam mo ba na mayroong agad mga visions na pinapakita sa akin ng Panginoon? Regarding that moment, mayroong agad na vision. Anak, ito yung gusto ko ipagawa sa iyo doon. Anak, ito yung mangyayari doon. Meron gano'n. And that is why, yun talaga yung nag-boost talaga ng confidence. Yun yung nag-boost talaga ng calling ko na, okay, pupunta ako doon. So sometimes, siguro kung question nila, hindi ka pa nalungkot na iiwan mo sa, of course, nalungkot yun. Pero alam mo talaga siya, kapag lumalangin ka pala sa Panginoon, mas nagiging mission-oriented ka kaysa kung ano yung nararamdaman mo. Although nandiyan yung nararamdaman mo, pero ito yung calling, ito yung mission, ito yung naisipagawa ng Panginoon, kaya mas nangigibabaw yun. Alam niyo po sa kwento niyo, parang hindi po kayo nag-hesitate nung may calling kayo. No?
Last question na po. Ano pong maaari niyong sabihin sa mga taong nakakaramdam ng calling pero natatakot? Natatakot na iwan yung pangarap nila o ngayong may profession na sila, natatakot sila, ang laki ng sinasahod ko. Ano po kayong pwede niyo sabihin sa kanila? Of course, first of all, no, lagi nating tanan kapag alam mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon, alam mo, pananagutan mo yan sa Panginoon. At ang nais ko ding encouragement sa inyo, kung nanonood ka man ngayon, always remember na ang Panginoon is a great provider. Alam mo ba siya na kung saan, nagturo din ako dati sa Mindanao. Pero alam mo ba, habang nagtuturo ako, feeling ko parang very drought ang buhay. Yung parang pag nagtatrabaho ka, pero wala kang savings, wala kang mga gamit, something like that. Pero alam mo ba siya, nung ako ay pumasok sa pagiging officer, alam mo ba, dito ko naranasan pumunta sa makay ng aeroplano, dito ko naranasan na pumunta sa iba't ibang klaseng resort, mamahaling mga hotel, tapos very expensive na mga kainan, at dito ko din nakasuot ng mga expensive na mga damit, ng mga branded, something like that. Tapos dito ko din experience magkaroon ng mga gadgets. Ibig sabihin, technically, nung tinawag ako ng Panginoon, alam mo po ba na pinakita sa akin ng Panginoon abundant blessing niya kung gaano ka-generous ang Panginoon. In that is why, nakita ko talaga nung pumasok ako at tumugon ako sa pagkatawag ng Panginoon, nakita ko talaga yung word na hayahay, yung saya, yung parang, you are comfortable. At saka naranasan mo talaga kung sino ang Diyos sa buhay mo. So, sa lahat po na mayroong calling, of course, tumugon po kayo because I tell you, the moment na tutugunin nyo ang tawag ng Panginoon sa inyo, mas ipaparanas pa sa ng Panginoon ang mga gandang bagay. Na akala mo, sa profession mo siya makukuha, sa secular world mo siya makukuha. So you don't know that the blessing of God is abundant pala kapag ikaw ay tumugon sa kanyang calling. Maraming salamat po, Lieutenant, sa interview natin. Sobrang dami ko pong naano sa inyo na hindi po kayo nagpo-question sa Panginoon. Gusto kong maging ganon. Kayo po, pagpapalain po kayo ng Panginoon sa pagiging mabuting kawan niya at pagiging mabuting pastol. Salamat po ulit. Yes, salamat Salamat po, Lieutenant. At talagang nakaka-inspire ang buhay ni Lieutenant, no? Bilang isang Kristiyano. Hindi lang bilang Kristiyano, no? Bilang pastor din talaga makikita mo sa kanya ang isang pagiging Kristo. Kahit bago pa lang siya sa simbahan na to, ang dami niya nang nagawa sa atin. Tama. At sa kanyang buhay, maririnig mo talaga ang kabutihan ng Diyos eh. Diba? Parang, ang sarap talaga mabuhay sa presensya ng Panginoon. Amen. At dito na po nagtatapos ang unang episode ng Kwentong Kristiyano. Tunay na buhay, tunay na pananampalataya, Founders Month Special. Maraming salamat po. Tayo po ay magkita-kitang muli. God bless everyone.